Trade Analysis, SMB versus Terra Firma, Jerick Ahanmisi at Paulo Hernandez for Wami Chongson, Chris Miller at second round pick. Ito yung classic depth versus future trade. Tahimik lang pero malaki epekto sa rotation ng both teams. Ang nakuha ng SMB ay si Jerick Ahanmisi na 6'1" guard, na may 38% three-pointer career. Pure shooter at secondary playmaker, ito ang sagot sa spacing problem ng SMB pag nasa bench sina Marcio Lassiter at CJ Perez. Si Paulo Hernandez ay 6'3" wing, athletic, defense, hustle player. Project pa pero may potential maging 3-and-D guy. Mura pa sa salary. Ang SMB ay kulang sa bench scoring at shooter last conference. Si Jerick Ahanmisi instant 10 to 12 points per game off the bench. Si Paulo Hernandez energy guy. Hindi sila mawawalan ng firepower pag nag-rest ang kanilang mga starter. Ang nakuha ng Terra Firma Jeep ay si Wami Chongson na 30 years old na, pero 15 points per game scorer pa rin at volume shooter. Kaya niya mag-create ng sarili niyang tira. Si Chris Miller na import level ang laro ng healthy, na may taas na 6'2" wing na kaya mag-score sa lahat ng levels. At second round pick ng 52nd season na kanilang future asset. Hindi lottery pick pero pwede pa rin makakuha ng rotation player. Na-trade nila ang dalawang role players kapalit ng scorer at pick. Si Wami Chongson pwede maging mentor sa mga young guy ng Terra Firma. Si Chris Miller kung mag-develop, steal yan. Kung hindi, wala na rin naman sila nung si Jerick Ahanmisi at Paulo Hernandez. Ang adjustment at fit ng koponan sa pagdating ng kanilang mga bagong players. Para sa SMB, mas lumalim ang kanilang bench, na may lineup na Jerick Ahanmisi, Chris Ross, Rodney Brundial at Don Troliano. Hindi babagsak ang opensa kahit wala sina CJ Perez at Marcio Lassiter. Si Jerick Ahanmisi ay perfect spacing para kay Junmar Fajardo sa pick and pop. Para naman sa Terra Firma, mas maraming tira si Wami Chongson ngayon. Pero nawala yung shooter nila kay Jerick Ahanmisi. Kaya defense at hustle na lang muna sila this season. Sa trade na SMB versus Terra Firma, Jerick Ahanmisi at Paulo Hernandez for Wami Chongson, Chris Miller at second pick. Panalo dito ang San Miguel Beermen. Clear win sila. Bakit ang SMB ang panalo? Ang habol ng SMB ay bench shooter at wing depth para sa championship run. Nakuha nila exactly yun kay Jerick Ahanmisi at Paulo Hernandez. Si Jerick Ahanmisi 6'1" pero 38% three-pointer, instant spacing. Si Paulo Hernandez second year na, ready to play 3-and-D wing. Si Jerick Ahanmisi ay 27 years old pa lang, si Paulo Hernandez ay 24 years old pa lang din at peak years pa, habang si Wami Chongson ay 30 years old na at ball dominant. Si Chris Miller injury prone. Mas long-term value nasa SMB. Mura pa na nakuha sina Jerick Ahanmisi at Paulo Hernandez. Hindi magulo sa rotation kasi alam nila ang kanilang magiging role sa team, na shoot, depensa, at hustle. Si Wami Chongson need ng 15 shots para effective. Hindi fit sa rebuild ng Terra Firma. Sa side naman ng Terra Firma, talunan pero may rason. Talo sila sa talent, pero gets ko bakit nila ginawa. Need nila ng scorer na si Wami Chongson para may go-to-guy sila. Si Chris Miller kung mag-develop, jackpot sila. Yung second round pick bonus na lang yan. Pero real talk, ang hirap palitan ng elite shooter, like Jerick Ahanmisi. Si Wami Chongson marami sa PBA na ganyan. Si Jerick Ahanmisi na 38% three-pointer at hindi pa matako sa bola, bibihira ang ganyang klaseng player. Sa final score ko, ang SMB, kinuha nila ang missing piece ng walang masyado binigay, naging contender team lalo sila. Sa Terra Firma, nakakuha ng scorer at pick, pero binigay ang kanilang best shooter sa murang halaga. Parang kinuha ni SMB yung last puzzle piece nila for 3-peat habang nag-rebuild pa lang si Terra Firma Jeep. 1 year from now,
Pag nag 40% 3-pointer si Jerick Ahanmisi sa SMB at naging 6th man siya, magsisisi ang Terry Firma dito. Ikaw, kung general manager ka ng Terry Firma, tinuloy mo pa rin ba ang trade na ito? At sa tingin mo, magiging starter ba si Jerick Ahanmisi sa SMB o 6th man lang talaga role niya?